Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos at ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nababatay ang buong kautusan at mga propeta. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol kung siya ay naging tao namang totoo. Maging aminawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakababaan sa pagdiriwang namin sa kanyang panigisa sa mga nasa abang katayuan upang kami makabilang sa iyong pinagkaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagsisipo po tayo lahat para pakinggan ang mga pagbasa. Ang malulunod nating pagpapahayag ay isang propesiya tungkol sa isang mahiwagang bata, ang Mesiyas na naghahatid ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa mundong pinaglilimat ng pagkakasala. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata 9, talata 1 hanggang 6. Nakatanang ng isang malaking liwanag ng bayang Malaon nung nasa kadiliman, na manaag ng liwanag sa mga taong namumuhay sa lupang balot ng dilim. Iyong pinagsigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahong kanilang, tulad ng mga taong naghahati ng kasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang malipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang pagkahambalos ng mga pagpahirap sa kanila, sapagkat ang pagyapak ng mga mandirigma ang lahat ng kasuotang tigma sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Binigay ang isang anak sa atin at siyang mamamahala sa atin.
Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawang ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at mapanatili ang katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng mga pangyarihang Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa panalangin ko ng pagpuli at kahilingan, pinahayag ni Pablo ang ilan sa mga lalong kalulugod na katotohanan ng ating pananampalataya. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa usulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talata 3 hanggang 6 at 15 hanggang 8. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Na sa ating ng pakikipag-isa ito, tinira na niya tayo bago pa nilikha at sa liputan upang maging banal, walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang nilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya agad sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mapalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng pumila, walang mumpayang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway linawagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ating kalwatiyang nilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsisitayo po tayo lahat. Alleluia, alleluia. Naging tawang salita upang walang maniwala ay kanyang Panginoon. Alleluia, alleluia.
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tuwalhati sa iyo, Panginoon Jesucristo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang ama. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila ikahari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabibilang sa mga pinaghaharian niya." At tinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga mga mothers. Maraming salamat sa pag-imbita sa ating mahal na Kurang Paroko, sapagkat sa araw na ito ay isang natatanging araw ang pinagsasaluhan po natin ang pagpustahan ng mahal na apo natin na Santo Niño, na kung saan batid natin lahat kung ano ang kampanin ng ating mahal na Santo Niño dito sa lugar na ito, na siyang pagkulan ng lahat ng atensyon ng marami at debosyon ng marami. Na hindi lamang marami tayo mayroon ng debosyon dito, na kahit sino mayroong paniniwala sa imahe ng ating Panginoon ay sila ay pupunta na nagbibigay pugay at galang sa ating mahal na Santo Niño. Bagamat ano nga ba ang karakter ng isang bata sa ating buhay at sa buhay ng ating Panginoon? Oftentimes ay lagi kong napupunan ang mga magulang pagkayong araw na linggo na ganito ay pagkakilikot ng mga bata ay sinasaway. No? Sinasaway nila, huwag kang magingay. No? At minsan ay magagalit si Father. Pinapalakad natin yung Father para tumahimik yung bata. Kamahingan, magalit si Father. So, ito yung karakter ng mga bata na from time to time ay inuuhan nila ating atensyon. Sapagkat sa kalagayan kasi ng ating buhay pananampalataya bilang mayroong pagkilala sa mga ganitong uri ng pagsamba ay imbigaanong nakadesenyo yung liturgika, yung liturgy natin. Na ang liturgy ng ating simbahan ay nakapokus sa mga medyo nakakaintindi ng mabuti, nakaka-interpret, nakakaramdam. Ganoon yung disenyo nito. And oftentimes ay gumagamit kami ng mga salita ang hirap intindihin. No? How much more sa mga
bata na hindi niya gaano naintindihan. Kaya ganoon. Sa kalagayan ng ating Panginoon, ganoon din. No? Ang ating Panginoon ay naroon sa isang lugar kung saan nagbabahagi siya ng kanyang kaisipan, damdamin at nangaral sa mga tao at maraming ang bata. No? Kaya ang ginagawa ng mga apostoles ay sinasaway nila yung mga bata. Pangkaraniwan. No? Ano kaya ang ating Panginoon Jesus noong siya ay musmus pang bata? Kaagad kaya ang kanyang pagiging mature, no? Being aware of himself na ganoon. Hindi kaya siya nag-enjoy yung ini-enjoy ng isang bata. Nakikita natin ngayon na ang mga bata is very playful. No? Hindi kaya ang ating Panginoon Jesus ay naging ganoon din sa kanyang pagkamuspos. Na kaya ay naroon ng atensyon ng kanyang nanay. Kaya ang kanyang mahal na ina ay very passionately ay lagi niyang ginagabayan ang kanyang anak. Ibig sabihin na ang ating Panginoon Jesus ay nag-enjoy din siya sa kanyang pagkabata na minsan ay nakukuha din yung attention niya, nakukuha din yung attention niya bilang bata sa panahon na iyon. Sapagkat sa ating palagay ay ang ating Panginoon ay hindi kaagad Diyos na maliit. No? Agad. Na lahat na lumalabas sa kanyang bibig ay alalin na doon. No? Let us be reminded mga karit na doon makita natin ang ating Panginoon ay medyo bata pa siya ng kulit-kulit. He was 12 years old the last time. And then nung makita natin siya kulit, ayon sa pagkakasulat sa kanyang kasaysayan, he was 10 years old when he approached John and asked John to baptize him. So, there were missing years ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagkabata. Kung ano man ang mga iyon, huwag na natin isaliksikin at ilahat ngayon kung ano ang nangyari sa kanyang pagkakatunan. Kung hindi ba po, surprise, yung kanyang pagkabata ay umapilin siya, naroon ang kanyang passion, naiintindihan niya paano maging isang bata. Kaya doon, kung sinasaway siya ng apostoles, clearly reminded the apostles, huwag niyong gawin niya. Huwag niyong itaboy ang mga bata. Let the children come to him. Yun ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat, ano nga ba ang karakter ng isang bata? May ilang mga critic na ang imahe ng ating Panginoon ay bakit ganoon ang masyado tampok na imahe ng ating Panginoon Yesus Kristo na tila baga sa kanyang yung mga medyo binibigyan ng atensyon ng marami ay yung mga imahe na kung saan hindi very powerful yung kanyang image. Like, pagdating sa Quiapo, ano ang meron sa Quiapo? Hindi matagal ay ipagdiriwang na Quiapo yung mahal na buong Nazareno. Ang Nazareno sa kalagayan ng hirap ng hirap. Ano ang magagawa ng isang hirap na hirap? Kung he himself ay kailangan niya ng tulong, nahihirapan na siya. No? Pagkalawa ay, pagdating mo naman sa Baclaran, ano ang meron doon? No? The Doting Mother, no? Perpetual Help. Naroon si Maria na magpahag sa walang hanggan ay tinutulungan niya ang kanyang kalong-kalong niya ang maliit na bata. Pagdating sa Cebu, sinulog ba yung tawag ko? Sinulog festival at maliit na bata. No? So, pagdating naman ng Halloween ay yung the course Christ, yung patay na Kristo. So, ito yung mga indikat imahe ng ating Panginoon na hindi natin gaano na-highlight at naipaliwanag ng mabuti yung popular image of Christ na minsan siya rin ay nagkalit. No? Noong nakita niya ang kanyang bahay ng kanyang ama, ay ganoon na lang. No? Kung paano nila sinisira ang bahay lalakinan ng kanyang ama. Doon ay nakita he burst. No? Nagagalit din siya. He turned up tables. No? At
some point ay sinasabi niya, you hypocrites. May mga ganun siyang mga salita rin sa kanyang mga pinagsasabihan na hindi pagtakita niya na hindi tama ang ginagawa ay pinagsasabihan din niya. So, mayroong attitude yung ating Panginoong Hesus Kristo na ang hindi tama ay kailangan iwasto. At doon sa kanyang pananalita, it is not a vindictive word, but rather correcting. Kinokorek niya yung mga pagmamalabis na marami. This time around, kung makita niya yung mga tao nito, ay gano'n na lamang ang pagtaboy nila sapagkat they do not like Jesus to be disturbed. Ayaw nila, o kayong maingay. Ganoon lagi. So that, ano nga ba naman ang meron sa damdamin ng mga magulang? Of course, nais naman ng mga magulang na pag lumaki yung bata ay katulad din nila na very devout, devoted, naroon ang kanilang demosyon sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, nagiging ganoon ang mga magulang at one point ay naiintindihan din naman na tama nga rin naman na huwag nating pabayaan ang bata na malaki, na lumaki, na walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan ay nagagawa ng mga magulang yung mga bagay na iyon. This time around, we are being reminded by Jesus na let the children come to me. Nanggaling ang ating Panginoon sa kanyang pagkamusmos at naiintindihan niya. At of course, sino ba ang nangangailangan ng atensyon? Atensyon ng kanyang mga magulang, ng kanilang mga magulang. At ito ang dapat natin tungkulin sa ating mga anak na gabayan ang ating mga anak na sa kanila. Paglaki ay lumalaki sila, mayroong takot sa ating Panginoong Diyos at mayroong paniniwala na kapag hindi tama ang ginagawa nila, na i-remind sila ng kanilang mga magulang, magagalit ang ating Panginoon. Huwag mong gawin yan. Sa kalagayan natin ngayon, mga kapatid, ilan sa mga anak natin ang may pagmamalaki natin makapala. Noong unang panahon, mga kapatid, siguro yung mga kaidaran ko, noong panahon iyo, pagka ang mga magulang ay mayroong kaharap, mayroong kausap, kami ay nakikisalo. Minsan ay nakikisalamuhan kami, at ang mga magulang sa amin, titigan ka lang ng gano'n, naiintindihan na. Pagka tinitingin ka ng magulang mo at hindi mo sinunod siya, mamaya ay tama ka. May gano'n, may gano'n. Kaya sa tingin pa lang nakukuha. Ngayon, subukan niyo sa inyong mga anak. Titigan niyo yung mga anak niyo. Titigan ka rin. Sigawan mo, mas masakit pa yung sigaw niya ngayon. Ano ang nangyayari? Kanino natin itutuon ang daliri? Puspot na. Minsan ay kudyok ito ng environment na tulad ng sinasabi nila na naririnig kasi nila sa iba na pag-uwi niya, masasabi niya mga bagay na ito. So may influence yung community. Pero kung community na natin, alin doon ang mayroong dapat influensya? Of course, ang eskwelahan ng nagaling sa loob ng tahanan. Ang mga magulang ang unang tagapagturo sa kanilang mga anak. Huwag po natin asa na yung bata ay lumaking hindi mabuti ang kanyang ugali at ituro natin o sisihin natin ang mga guro. Anong itinuturo ninyo sa mga anak namin? Of course, it all started from home, sa loob ng bahay po ito, at ganoon ang ating Panginoon. Let the children come to me, sapagkat ang ating Panginoon ay nalulugod sa kawalan ng malay ng mga bata ito. Kaya sinabi niya, hindi kayo makakarating, hindi kayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon unless kayo ay maging bata. At ano ang pagiging bata natin? Kung ay mature na, kailangan pa ba magiging bata tayo? At ano ang makikita natin aral sa mga bata? Ano ba ang aral na makikita natin sa mga bata? Bakit ang ating Panginoon ay sinabi niya, hanggat hindi kayo naging katulad nila,
hindi kayo pagkakarihan ng Diyos. Ano ba bang merong karakter naman sa atin dahil tayo ay mature na? At tayo pag mature na, very rational na tayo. Laki na ko, alam ko na ang ginagawa ko. Minsan, tayo mga matatanda ay hindi na rin matuto doon at hindi natin nakita yung aral natin mula sa mga bata. Ang mga bata ay napaka-linyan nila sa kanilang mga bata, pero napaka-dependent nila sa kanilang mga magulang. May konting ito, hihilingin niya sa nanay niya. Kapag may pangangailangan siya, hihilingin niya sa magulang niya. At tayo naman ay ipuprovide natin, gagabayan natin sila. Hanggang hindi kayo nagiging bata. No? Mga kapatid, sa ating pagkakabayo sa harapan ng ating Panginoon, hindi ko makikita yung rationally matanda na ako. Hindi natin nakikita yung kababaan ng bata na kung may problema siya, magsusumbong siya sa magulang niya. Kung may problema tayo, magsumbong tayo sa ating Panginoong Diyos. Tumakbo tayo sa Kanyang anuman mga bagay na hindi natin nakikita, kaya natin na batakin ito, hindi natin kaya balitakin ito. Ang tendency natin ay magmukmuk tayo at gumawa tayo ng hindi tama. Sikilin natin ang ating mga damdamin at hindi natin nakikita nandito ako. Ang ating Panginoon ay nandyan lang. Come to me, ang sabi ng ating Panginoon. For He blessed the children. He empowered the children as He is blessing us also and empowering us. Kaya doon sa bata, musmusan ng isang bata, sa harap ng Panginoon, musmos tayong lahat. No? Walang maaaring magmalaki na alam nila ang ating ginagawa. From time to time, nakagagawa tayo ng hindi tama. No? Nakakasakit tayo ng damdamin sa ating kapwa. No? Ginawa man natin ito, sinadya man natin ito, o hindi natin sinadya, nakakasakit tayo ng damdamin. Worse ay yung mga dapat natin gawin and we fail to do it na ma-list natin ang ating kapwa. From time to time, nagkakamali tayo. Katulad ng bata, mga kapatid, laging nagsusumbong sa kanilang magulang. No? Ganun din tayo sa lahat ng ibon ng ating mga gawain at tayo ay nagkakamali. Magsumbong tayo sa ating Panginoong Diyos, Ama, sa ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya sa pagkakataon ito, mga kapatid, hindi tayo nagmamature by our age. No? Nagmamature tayo doon sa ating laging tayo ay lumalapit sa Kanya at bandang huli ay nakikita natin ang tama at mali sa ating ginagawa. Because from time to time, we go to Him, confide ourselves, our problems, and nandyan natin ang ating Panginoon upang kalamayan tayo na katulad ng ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak. Niyayakap nila, pinaal nila ang kanilang mga anak hanggang sa sama ng loob ng anak ay nawawala. Ganoon din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hanggat hindi tayo nagiging bata, mga kapatid ko, hanggat hindi tayo nagiging katulad ng mga bata na maging dependent tayo sa ating Panginoon, hindi tayo maghaharihan ng ating Panginoon sapagkat nag-ahari doon ang ating pagmamalagi sa ating sarili na nasa ating pagkawali. Kaya natin gawin ang lahat kahit wala ang ating Panginoon. Kaya ko, ay tumatinigda sa ating palagay ay walang dahilan masabi natin iyon mga kapatid sapagkat walang bagay na nagagawa natin, walang bunga ng ating pagsisikap na hindi ito binasbasan ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, katulad ng magulang, lahat ng kagustuhan ng ating mga anak hanggang maaari ay ibigay natin iyon sa kanila. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, katulad ng Niño Jesus, katulad ng mga bata, ang sinasabi ngayon sa ating Panginoon Jesus sa atin, hanggat hindi kayo maging katulad ng mga bata, hindi kayo pagkakarihan ng Diyos. Umarap po tayo sa altar ng ating Panginoon at doon ay isuko natin ang ating sarili na hindi. No?
we are immature still sa harapan ng ating Panginoon. At kailangan natin ang gabay ng ating Panginoong Diyos upang sa ganun ay mapalakas ang ating pananalig at pananampalataya na kung tayo ay lagi umaharap sa Kanyang dambana at dito ay iniaalin natin ang ating problema, hariyan ang ating Panginoon na siya laging nagbibigay, nagpo-provide at mapalakas ng ating pananampalataya. Once again, mga kapatid, sa araw na ito, binabati ko po kayo ng isang happy fiesta sa ating Panginoong Yesu Cristo na ating patron, mahal na Santo Niño, na harinawa sa pamamagitan niya lahat ng inyong mga dasal at kahilingan ay pagkakaroon ng ating Panginoon. Kung hindi man sa ating panahon, yan ay magaganap sa panahon ng ating Panginoon Diyos. Sa ngalan ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsisitayo po tayo. Ibahin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sumasampalataya kami sa Diyos. Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, na nakikita di nakikita, sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong nagmula sa Ama bago pa nagsimulan. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, inilikha, kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya inalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng kanyang birhen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit ng matay at pinipig, at muling nabuhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalunglong sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na pagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama at Anak. Sinasamba siya at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesyang Iisa, Katolik at Apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang ulit pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsisiluhod po tayo lahat para sa panalangin ng bayan. Sa pagpupugay natin sa Santo Niño at pagkulitan natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa kabataan, ibaling natin ang ating pansin sa ating mga anak at kabataan at panalangin ng lahat nilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ulitin po natin lahat. Panginoon, dinggin po ang aming panalangin. Para sa buong simbahan at mga nanuno rito, nawa, higit nilang pahalagahan ng mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata sa buong mundo, nawa, sila'y masuyang mahalin, igalang at ituring na siyang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga batang di pa isinisilang, nawa, matanggap sila ng kanilang mga magulang bilang mahalagang kaloob at tanda ng pagtitiwala ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kabataan ng ating bansa, nawa, lumago sila sa katapatan at kalinisan, nagpapahalaga at nagsasabuhay ng mga Pilipinong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
sa lahat ng mga magulang. Nawa, kalingain nila ang kanilang mga anak kung paano kinalinga ni Maria at Jose si Jesus at hubugin sila para maging mabubuting mamamayan at magsisiglang kaanib ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, nawa ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng praktikal na malasakit sa mga bata at kabataan ngayon. Nawa ay sulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan dahil sa pagmamahal sa iyong anak na nabubuhay at nagkahari magpakailanman. Amen. Tumayo po ang Magsisitayo po tayo. mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y bunyagan. Panatilihan ng pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa Kristo ng kapayapaan. Ang inawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin kayo. Bigyan po tayo sa isang bagay na kapayapaan. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na nararapat sa kanyang pangalan, pagdala ng alay at tumagon sa kanyang harapan. Nagsisiupo po tayo lahat. Bye.
walang hanggang Diyos, pagkaloob sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami na iyong pagbababang lingkod ay nag-aalis sa iyong pagsasaglay ang nanonood na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Walang hanggang Diyos, Pinatubo mo ang buti at mula nito ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa iyo maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami ang lahat nito ay mabuklod sa tiis ng pag-ibigan. Amen. makapangyarihang Diyos, Tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging aming luming espiritual upang kaming tatanggap nito ay mapasigla ang pagbago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Ganon din, para sa lahat-lahat na ating ibahagi sa arawan, pagdiriwan ng kanilang mga arawan, kapatid po nating Abelardo Rizardo, at ganon din panalangin sa kagalingan ng ating kapatid na si Eric Patricio. Malasalamat na mga pamilyang sumusunod, Dr. Yolanda Zapata Nobelo, Aido Hugo at pamilya, Joyce Gulpo at pamilya, Gina Carmelita Paoli at pamilya, kapatid namin Kim Sabas, Jerry, Rebe, Jedrick, Rere de Batique, Albert Ross, Alet Aris, Astrer, kapatid natin Nicole Ezequiel at Seth Andre R. Ezequiel. Ganon din ang panalangin para sa mga makabilang buhay, lalong-lalo na sa kaluluwa ng Nelson, Ariel, Arca at Nelson Pauli. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating hain ay maging marapit sa Diyos na mga kapangyarihan. Pagkatinawa ng Panginoon ng ating hain, si kapupulit at luwalhati ng kanyang pangalan sa ating kapupulit ng kanyang iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkakatuwid sa salit-saling lahat. Maging sa mga sumusunod sa kanyang kapan, nakakaalamang sumunod sa kanyang kautusan. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang luslukan sa langit at ang Kanyang pag-aahari ay sumasaklaw sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kailangan sa mga anghel, kailangan sa kapangyarihan at tumatalila sa kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niya mga hukbo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin niyo ang Panginoon, kailangan sa mga gawa, sa lahat ng dapat kanyang isasaklawan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay purihin niyo At sumayin niyo rin. sa inyong mga puso. Tinataas namin sa Panginoon. Salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Nararapat na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan. Lagi ang sama ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon na sa Kanyang pagkakatawang tao, ay pinakita niya ang Kanyang kalulatian upang kami mailigtas niya sa kadiliman tungo sa Kanyang kaigay-gaya ng liwanag. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalikunan ng langit, buong kagalakan namin pinahayaan ng iyong kalulatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Banal, 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 Panginoon, Diyos, lahat ng kayo pagpot sa iyong kalulatian, o sana, para sa kamalan, o sana, lahat ng kalulatian ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, Amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kapahan, ay pinagtanong mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin at nanasis niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagtahain para sa buong sanlibutan. At kanyang pinatag at iyutos sa amin ay pagpapalagay
ipagtuloy isang pagkulita sa kanyang mahalagang kamatayan at ahin hanggang sa muling niya pagdating. Sapagkat nang gabing siya'y pagkanulo, kumuha siya ng tinapay, at nang siya'y magpapasalamat sa iyo, ito'y kanyang piraso at binigay sa kanyang mga alagad ang sinabi. Kunin, kanin, ito ang aking katawan na pinagkakulog ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos sa unang kinuha niya ang karin, at nang siya'y magpapasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, pinumili niyo ito kayo lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na binubuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito ay gawin pagkalaala. Ginaganap namin kayo mga kapatid ang pag-alaala ni Diyos sa aming pagkulitan sa kanyang pinagpalang pagpapasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihan buhay na mabuti, malulhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang malulhating pagbabalik, ay aming iniaalay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ang mga handog na ito, ay iniaalay namin ang aming mga sarili na sinasama namin sa iyo at tanggapin sa iyong alangit na altar itong aming haring papuri at salamat. Butihing Ama sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, pagpalain mo at pagkamalalim yung tinapay at alak upang para sa amin na maging kamatmahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Yesu Kristo at lahat naman ng katanggap ng banal na tumuno nito ay mapuspos ng iyong biyayang pangalangit pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Kapag kami hindi karapat magkalay sa iyo ng anumang hain, gayunmay sinasama namin sa iyo ng gagawin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan ni Yesu Kristo ng aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanyang salita ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at pagpili sa iyo o amang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Tulad ng ituturo sa atin ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo, tayong lahat ay manalangin. Amen.
tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasal at ligtas sa galit sa pamamagitan ng iyong anak na sa Kristo aming Panginoon, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at aming kailanman. Kordero ng Diyos na nagkakaroon. Dumudulog kami sa iyong pagkawating Panginoon na hindi nagtiwala sa sarili ng iyong tao, kundi sa iyong marami ang pagkilamahan. Hindi kami karapat-dapat sa mahulot at mahulot sa galit ng iyong tao. Subalit ikaw sa iyo ang pagkamawating. Ipaglalusan ang iyong putihing Panginoon na aming kagabi katawan ng iyong mahal na anak ng Yesu Kristo at uminig kanyang dugo upang kami ng kalalakas sa nagiging bago ng kanyang buhay ay manaan sa kanya sa amin magkailanman. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Pinagpala ang pinatawag sa kanya.
kapangyarihan at walang hanggang Diyos. Pinasasalamatan ka na, sapagkat kami pinakain ang pagkain espiritual, ang kamahal-mahalang katawan ng Tuho ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo. At sa mga banal na misteryo nito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, sugo mo kami upang gawin namin ang tungkulin iniatas mo sa amin upang ikaw ay bigyan at paglingkuran ng aming kapwa bilang mga tapat na saksi ni Cristo ang aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsisinunod tayo na. Pinagpalang ang pangalan ng Panginoon. Ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon. Nalulikha ng langit at lupa. Ang kapayapaan ng Diyos at malirik ng buong panghawa. Matatag na ingat kayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesu Cristo ating Panginoon. At ang pagpapalang ng pag-ibig ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na way sa inyo at laging nawang manatili sa inyo. Amen. Amen. Mananatiling ang lahat para sa pagbibitisyon. Ang Panginoon ay sumainyo. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng banal na misa ay natapos na. Umayon kayo ng mapayapa at may kapalakan. Patuloy na ibigin at paglingkuran ang ating